Isang kwento ng paghihintay, pag-asa at panalangin bago matapos ang taon. Tapos na naman ang Pasko at papalapit na naman ang bagong taon. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin namin siya nakikita. Ang aming kapatid na may kapansanan, tunay ang napakadamot ng tadhana sapagkat ipinagkait sa amin ang pagkakataong makasama siya namin muli sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Isa na namang taon ang lilipas, taong puno ng paghihintay, panalangin at walang sawang paghahanap. Marami na ako mga pinagdaanan, mga pagsubok at sakripisyo dahil sa aking paghahanap. Hindi mabilang ang mga biyahe sa ilalim ng matinding sikat ng araw habang ramdam ang pawis na tumutulo sa buong katawan. Ang dampi ng init sa balat dahil sa matinding init. May mga pagkakataon ding inabot ng malakas na ulan, kaya ang lamig ay ramdam sa buong kalamnan. Ang mga gabing sinasalubong ng malakas na hangin at mga bagyong minsan na rin sumira ng maraming tahanan at pamilyang minsan ding naging masaya. Sa kabila ng gutom at uwaw sa gitna ng biyahe, di ko to alintana sapagkat bawat minutong lumilipas ay ginto ang katumbas. Sa lahat ng lugar ay aking pinupuntahan, mga kalsadang pamilyar at mga sulok na bihirang puntahan. Sa bawat pagkakataong baka naroon ka. Nagbabasa ako ng mga mensahe mula sa mga taong may gininto ang puso, mga taong walang sawang tumutulong at nagbibigay ng impormasyon na may nakita raw silang kahawig ng kapatid ko sa isang lugar. Sa bawat mensahe, agad akong buwabiyahe, dala ang pag-asa, baka ito na ang nakatakda. Ngunit sa maraming pagkakataon pagdating ko sa lugar, kabiguan at kalungkutan ang sumasalubong. Hindi ikaw ang aking nadatnan. Sa kabila nito, hindi ako tumitigil. Ang sunod kong paraan ay ang magtanong sa bawat pasaherong aking naisasakay. Mula umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang sa madaling araw, ang pagod at takot ay hindi alintana, makita ka lamang. Salamat po. Salamat po, ma'am. Kahit sa mga liblib at madidilim na lugar, hindi ko iniinda kung ano man ang naghihintay sa akin sa lugar. Sinasadya ko rin puntahan ang mga ahensya at institusyong may kakayahang pasamantalang mag-aaruga sa mga taong may kapansanan at matagal nang nawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat pagpasok ko sa mga lugar na iyon, dala ko ang panalangin na sana'y nasa mabuti kang kamay, ligtas at may nagmamalasakit sa iyo. May nawawala po kasi ang kapatid na 10 years na. So, nagpakasakali po ako na pumunta dito. Ako naman talagang in charge sa kanila, pero wala naman po akong matandaan na marasbarilla kasi Dito siya. Ma'am, yung good afternoon po. May hinahanap po kasi akong tao, ma'am. Nagpapakasakali lang po ako, ma'am, na baka may napapagawid po dito ng mga homeless na kamukha niyo po, ma'am. Tsaka yung minsan mga homeless hindi nila masabi ang totoong pangalan nila. Kaya yun ang problem din namin. May mga master list kami pero ang karamihan sa kanila hindi lang bibigay ng totoong pangalan. So siya ay nakakausap. Ano Yes, ba, ano indication na ano siya? Ano siya, ma'am? Simulat bata kasi may polio siya, ma'am. Wala kasi siyang identity, ma'am, na card talaga na. Oo. Wala kasi, talaga kung na-missing or kung nasaan, kung dead ba. Wala. Sige, hayaan mo. Kami ko-contact sa inyo if ever visible pa siya along the vicinity of Manila. Sino kayo naghahanap din ako. Ingat lang. Ma'am, salamat, ma'am. Thank you po. Ma'am, salamat po. Welcome po. Salamat, Bless ma'am. po. Salamat, ma'am. Hindi hanggang ngayon, kahit papalapit na ang pagsalubong sa bagong taon, patuloy pa rin akong umaasa na sana ay makita ka namin at makasama ka sa pagsalubong ng bagong taon. Puno ng saya at pagmamahal mula sa iyong pamilya, dalangin ko na sana puso mapagpala ng Diyos ipagkalubnawa niya sa amin ang pinakamagandang regalo ngayong bagong taon, ang muli kang makapiling. Sa mga taong may gininto ang puso, sa patuloy na sumusuporta at pagsama sa aking mga biyahe sa buong taon ng 2025. Sa mga taong patuloy na nagbabahagi ng aking mga video at nagbibigay ng mga impormasyon. Maraming salamat po talaga sa inyo mga tropa. Kayo ang liwanag sa gitna
gitna ng aming dilim. Dahil sa inyo, may mga pamilyang muling nagkita at may mga pusong muling napuno ng pag-asa. Bago matapos ang taong ito, muli po akong humihingi ng tulong sa inyo mga tropa para sa aking kapatid at para rin sa iba pang pamilyang patuloy na naghihintay. Halos mag-10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Meron din po akong gustong i-share sa inyo mga tropa, isang Bible verse sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay, huwag ninyong guni-gunihin ang mga bagay na nakaraan. Narito, ako'y gumagawa ng bagong bagay, ngayon sumisipol. Hindi ba ninyo napapansin? Hindi sinasabi ng Diyos na kalimutan ang nakaraan, kundi huwag hayaang ito ang humadlang sa pag-asa. Sa bawat bagong taon, may bagong pagkakataon na umusbong. Kahit hindi agad malinaw sa gitna ng dilim at kawalan ng kasiguruhan, may ginagawa ang Diyos sa bago at minsan ay tahimik lamang itong dumarating. Ang bagong taon ay hindi lamang paglipat ng taon, kundi paanyaya ng Diyos na yakapin ang bagong buhay. May dalang pag-asa, lakas at panibagong pananampalataya. Ang bagong simula ay maaaring tahimik, dahan-dahan at puno ng paghihintay. Ngunit ito ay tiyak na ginagabayan ng Diyos na hindi kailanman ay nagpapabaya.